Ayan, magandang tanghali Pilipinas and magandang tanghali mga kaloyalista sa bayan, mga kaloys. Kumusta? So I know it's Thursday there. Pasensya na kanina, supposedly 9 a.m. Ano, 6 a.m. tayo mag-live. Kaya lang nga tinapos ko na lang talaga mga kaloys itong project proposal para naman mai-present ko kaagad sa inyo. Okay? Ano yung mga dapat natin na tutukan. And kung if ever man mga kaloys, meron kayong gusto pang isali or ilagay pa, paki-comment na lang dyan mga kaloys. I know na iba sa inyo ay hindi pa hindi alam ang totoong schedule. Pero anyway, mag-review na lang kayo mga kaloys kung hindi kayo nakahabol sa live. Okay? So, nakompleto na po natin to. So, isa-isahin ko nung sa inyo, i-explain. And if ever may may tanong kayo or gusto nyong umakyat dito, then you could click this link. So, ilalagay sa chat box yung link para makakyat kayo kung may tanong kayo. Okay, ayan. So, okay ba? So, shoutout sa mga nandito na ngayon. Okay, may 2,000 pa tayo. Alam ko mga kaloys na konti pa lang yung channel na ito, pero it's okay. And the important thing is may mag-replay and mag-share nitong ating Project Kabayanihan. Kasi nga, ito yung nakikita nating solusyon para labanan itong mga corrupt officials. So, nandiyan na ba lahat? Sino ba yung mga nandito? Sino yung dadalawa na nandito? Anyway mga kaloys, isi-share ko rin to sa sa ating bagong lipunan channel. I think mga kaloys, need natin tong i-share din sa bagong lipunan. Okay? Balik lang ako mga kaloys, wait lang. Okay, kailangan natin to i-share ang ating channel. Wait lang mga kaloys. Okay, anyway. So, let's start mga kaloys. Paki-type na lang po kung nandyan kayo. Okay. So, ito na nga mga kaloys. Tapos na natin yung Project Kabayanihan proposal. So, this will be the first review and then we'll have the final review. So, malalaman nyo na before matapos tong buwan na ito ay mayroon na po tayong website kung saan pwede kayong mag-login na and then kung ano yung mga gusto nyong gawin natin ng mga sub-projects, pwede nyong ilagay doon. So, again, review natin to ha. So, pwede kayong magbigay pa ng input. So, what is a project proposal? Okay, wait lang mga kaloys. Tanggalin ko lang tong text. Wait lang. Okay, yan. Okay. Ayan. So, at least nakikita nyo ako nagdi-discuss. So, what is a project proposal? Sa mga first time pa lang dito, diba, sabi ko nga sa inyo, ito po ang document ng ating mga ideas, diba, or konsepto about dun sa solusyon, okay, sa ating problema. Okay? And itong project proposal ay pinipresent natin sa gustong mag-join sa atin. Okay? Kasi hindi po basta-basta makapag-join sa project proposal. Diba? May tayo, verification and qualification. May exam po na mangyayari. Just to know kung kayo po ba talaga ay para sa interest ng bayan or para sa interest ng politiko or sa interest ng mga political bloggers. Yan, shoutout kay Luzli and thank you for joining us. So, sino po ang mag-decide or sino po ang mag-approve nitong proposal? Ito yung mga decision makers or members. Okay? So, magkaroon po tayo ng botohan, approval sa February 21st. Okay? It will be a Thursday. Okay? 12 noon din ang botohan natin. And then after that, saka natin i-implement. Okay? So, anyway, at least you know kung ano yung project proposals. So, next slide. Inano natin yung project information. Okay? Bakit na nagawa natin itong Project Kabayanihan? It's because we are looking for Plan B. And Plan B, akala natin noon, yung Plan B would be
para malabanan yung mga corrupt na politiko or yung corrupt system ay ano tayo, 'di ba, endorse tayo ng politiko pero mali tayo, right? Na mali tayo doon kasi nga kung sino ang ilagay natin sa corrupt na sistema ay magiging corrupt din. Lalamunin din ng corrupt na system. So, yun na nga, dahil nga sa Plan B natin ngayon ay Project Kabayanihan, alam natin na may power talaga ang Filipinos abroad. Sila po yung karamihan po sa kanila ay mga educated, okay? Karamihan po sa kanila ay professionals. Karamihan din po sa kanila may influence sa kanilang mga dependent sa Pilipinas, okay? And karamihan sa kanila ay may mga magagandang trabaho na hindi kayang suhulan ng mga politiko. Right? So, kaya nga, we believe in the power of Filipinos abroad. So, ito yung gagamitin natin para labanan natin yung mga corrupt politicians and oligarchs. Shoutout pala kay Nation Builder. Okay? Thank you po for joining. So, ilagay nyo dyan mga kalis kung saan kayo. Okay? Kaya ni Liz, nasa USA si Liz. Si Leslie. Okay, thank you for joining us. So, ayan. Let's continue mga kaloys. At nakikita din natin mga kaloys na yung power of social media. Kasi nga, lahat ng mga politiko, alam nila na gaano ka-powerful ang social media like Facebook, Twitter, TikTok, di ba? And because of technology din, nagkaroon tayo ng social media. So, nakikita natin na if we can use the power of social media plus the power of Filipinos abroad and using technology, we can beat the corrupt system. Okay? Yun yung nakikita natin. Okay? Kaya nga nagkaroon din ng Project Kabayanihan. Not because of magkakaroon din ng mga investment projects. No. Hindi po to investment. Kagaya ng mga sinasabi ng mga corrupt na mga vloggers na sinasabing itong project na to ay investment, fake news po sila. Okay? Malalaman nyo until yung sa last part, okay? Yung number 8, kung ano talaga ang Project Kabayanihan. Yan, shoutout kay Liz and kay Ma'am Sara, kay Liz Vergara, Jai, and the Nation Builder. Thank you for joining. Okay. So, ano yung nakikita natin na problema? Una, di ba, yung corrupt system nga. Kahit sinong ilagay natin, okay, dito sa gobyerno sa Pilipinas, ay talagang kakainin siya. Kasi nga, di ba, yung Congress lang alone, di ba, ang daming mga corrupt doon. So, kung sino lagay natin na presidente, kakainin na talaga siya ng sistema. Kaya nga hindi bumabangon ng Pilipinas. Parang lang sila, paulit-ulit lang yung system. Okay? Nagiging culture na. So, ano ang strategy natin? Technology plus transparency plus Filipino abroad. Yun yung strategy natin. Okay? So, ano yung objectives natin? May 4 tayo na objectives, right? Nagkakaroon tayo ng Project Kabayanihan. So, ano ba yung layunin natin? So, unang-una, gusto nating i-unite ang mga Filipinos abroad gamit ang teknolohiya. Okay, ano yung teknolohiya? Web, mobile app. Kasi yun yung way na ma-interconnect natin sila. Okay? Shoutout kay Dante Zarate. Thank you for listening. Please do share this mga kaloy sa mga sa tingin nyo na mga Pilipino abroad na gustong may interest dito. Kumbaga, concern talaga sa Pilipinas. Right? So, yun yung unang objective natin, di ba? I-unite natin ang mga Filipinos abroad. Why Filipinos abroad? Kasi nga, in-explain ko na sa inyo, sila po yung hindi basta-basta ma-influence ng mga politicians, lalo ng mga corrupt. Di ba? Sila po yung hindi nanghihingi ng ayuda. Nagets niyo mga kalays? So, sila po yung may power para labanan itong mga corrupt politicians. So, ano yung number 2 natin na objectives? To minimize corruption in the government. Alam naman natin, kahit saan dito sa mundo, ay talagang may mga corrupt. Pero sa Pilipinas po, okay, sobrang garapalan. So, ang gagawin natin, minimize. Kung ngayon, 90% sa kanila ay corrupt, baliktarin natin. 10% na lang yung corrupt. At least, minimize siya. Okay? Hindi naman talaga 100% matanggal. Pero at minimize. Okay? So, 10% muna ngayon, tapos after 5 years, dapat 5% na lang until mas malapit na tayo sa 100%. So, ano yung number 3 natin na objective sa Project Kabayanihan? Ito po yung tulungan natin ang mga Filipino sa Philippines. Kasi nga, di ba, karamihan or ang mga members nitong Project Kabayanihan ay mga Filipinos abroad.
na gusto ring tulungan, okay, yung mga kababayan natin sa Pilipinas na naghihirap. Okay? Hindi man hindi man lang pera, okay? Hindi lahat pera ay tulong natin, kundi pwede ring support, 'di ba? Paano sila halimbawa, kailangan nilang calculator yung mga estudyante. Tapos meron kang extra, okay? Pwede mong ibigay, or mga used clothings, pwede mong ibigay. So hindi lang pera po ang pwede niyong itulong sa kanila. Okay? Ano ba yung number 4 natin na objective? To practice transparency in all transactions. So, yung technology na gagamitin natin, yung app, okay, dapat meron transparency. Ibig sabihin nun, kung sino yung nagbigay ng used old cloth, okay, may data doon, may doon, timestamp, at kung sino yung tumanggap. Yung tatanggap kasi kailangan din verified na talagang, kailangan talaga niya yun. Baka scammer yun, di ba? Yung nangihingi. So, may verification din na mangyayari. Talagang poor ba talaga siya? Di ba? So, mayroon tayo ganoon. So, may transparency nga. Transparency ng humihingi, transparency ng bibigay. Okay? Bakit kailangan may transparency din sa nagbibigay? Kasi, baka yung nagbigay ay isang politiko din. Di ba? So, kailangan talaga verify din yung magbigay. Nag-gets niyo mga kalay? So, practice transparency in all transactions. So, every sub-projects na magkakaroon tayo, yung mga programs will be sub-projects, magkakaroon talaga yun ng transparency. Okay? We're gonna use technology para tutukan itong transparency. Kasi sabi nila, baka daw nakawin yung pera, kaya nga 'di ba? Sabi ko, yan number 4 na yung objective niyo. Yun ba yun yung naging problema niyo, transparency? Yan number 4. So ano pa yung gusto niyo panira sa project? Kayong mga corrupt na vloggers. Right? Alam kong ayaw niyo talaga ang itong project kabayan yan. It's because matatamaan kayo. Lalo na yung mga corrupt na politiko na nasa likod niyo. Right? Mawalan kayo ng hanap buhay. Kaya ayaw nyo sa project kabayanihan. Makasarili kayo. So, punta na tayo mga kaloys dun sa sino yung mga pwedeng sumali. Marami nagsabi na kaya daw ako binubulja ko si Maharlika is dahil nga hindi daw siya or inisnab daw nito yung project na ito. Sabi ko, in the first place, hindi naman talaga siya makakasama. Bakit? Ito. Ano ba yung mga members? Dapat verified. Ibig sabihin nun, dapat malaman talaga, verified na nasa abroad talaga siya. So, kailangan mga identifications. Diba? Dun sa app din, malalaman din kung saan siya kasi may tracking. Okay? Yung location mo, itatrack din kung nasa abroad ka talaga. Right? And kailangan i-qualify. Ibig sabihin nun, you will take the psychological exam. Okay? Just to know kung interest ba talaga ng bayan kaya ka sumali sa project. Okay? So, dapat qualified siya. Kasi yun yung maging file mo. Parang sinumpaan mo yun na ganito. Okay? Kasi nga, kung if ever magkaroon ka ng violations, may babalikan tayong papel, document. Diba? Sinabi mo, ganito. Pero bakit yan yung ginawa mo? Right? Sabi ni The Nation Building, sub-projects muna para seamless yung process. Malalaman mo sa project methodology, i-explain ko The Nation Building yung sub-projects, kung kailan yung mangyari. Okay? So, dito mga kaloys, ang mga members dito, kailangan hindi former and current politicians. So, example, ikaw ay mayor ngayon or dating congressman, hindi ka pwedeng sumali dito. Okay? Clear yan. Kaya nga, si Glenn Chong din, na sinasabi nila na inisnap ang project, hindi rin naman sila makakasali dito. Okay? Ano pa yung bawal sumali? Bawal sumali dito ang influencers or bloggers na na-determined na may politiko sa likod ng camera. Okay? Like Maharlika, di ba? Sinong politiko na sa likod niya? Si Glenn Chong. Okay? Dinefend niya si Glenn Chong. So, yun din ang nirecommend niya kay Liza na i-appoint, right? So, hindi rin makakasali dito si Maharlika. Sorry, okay? Sa mga nagtanong, hindi makakasali si Maharlika. Okay? May politiko siyang isinusulong or pinoprotektahan. And number 3, ang bawal sumali dito ay mga panatiko ng mga politiko. So, DDS, bawal yun. Okay?
Mga pinklawans, mga ensaymada, bawal din sila. Okay? So, kasi mga kaloys, pwede naman kayong maging supporter ng politiko during election time. Yung 3 months. Okay? Campaign period, 3 months. Okay, kanya-kanya tayong manok. Pero after that, okay, dapat interest ng taong bayan. Pag ganun ang nyo, na interest ng taong bayan, then pasok kayo dito. Pero kailangan talagang nasa abroad kayo. Okay, yun po nung first stage ng membership. Pero later on, that will change. Okay? Later on. So, dito, yung anong project resources natin, syempre, yung mga decision makers or members. Okay? Sila po yung project resource natin. Talaga. Okay? Kasi sila talaga yung susuporta dito sa project na ito at sila po yung gagawa ng paraan, okay, paano yung mga sub-projects ay matuloy-tuloy. Okay? So, kung may question kayo dyan mga kaloys, type lang. Or kung gusto nyong umakyat, okay, ito po yung link. Okay? Kung gusto nyong may tanong kayo, or halimbawa, kung ikaw po ay isang vlogger, tapos sinisiraan mo ako at gusto mong linawin, okay, akyat ka para sagutin kita. Okay? Para malinawan. Okay, let's move on to the problems and solutions. Di ba nagkaroon tayo ng 4 na objectives mga kaloys? So, bawat objectives, gagawa natin ng solution. So, ano yung unang objective natin? To unite Filipinos abroad using technology. Right? So, paano natin i-unite ang mga Filipinos abroad? Unang-una, kailangan natin ng technology kung saan pwede tayong mag-connect. So, gamit ang website and mobile app. Okay? So, gagawa tayo ng website and mobile app. So, paano pa? Yun na nga, magkaroon tayo ng membership and community guidelines. So, ibig sabihin nun, nandun yung rules natin na sino yung qualified, sino yung verified, paano i-verify, 'di ba? Nandoon din yung membership qualifications. Okay? Ibig sabihin nun, meron tayong members talaga na Filipinos abroad. Meron din naman tayong mga parang support, tawag muna natin support na nasa Pilipinas, yung mga locals doon. Kasi kailangan din natin yung inputs nila kung anong mga problema. 'Di ba? Halimbawa, marami kang used clothes, sabi mo dun sa app natin, sino yung kailangan ng used clothes diyan? Ipapadala ko, 'di ba? So yun, may member hindi member, supporter tayo sa Pilipinas na pwede siya yung magiging recipient nun. Nagets niyo mga kaloys yung point. And then membership qualifications, and then magkaroon po tayo ng core group of professionals. Okay? Parang sila mga directors. Okay? So depende kasi sa kung saan ka magaling. Okay, like for example, sa IT ka magaling, sa accounting, sa financing, sa marketing. Okay? Pero ang kailangan talaga din natin mga kaloys dito sa core group of professionals, yung country leader. So bawat bansa, magkakaroon po tayo ng leader. Okay? Charge sa pag-verify, pag-qualify ng mga members dun sa bansa niya. Okay, yun yung niya. Pero, yun na, sabi ko nga, dapat volunteer ito. Okay, kasi wala tayong pera para pang sahod. Right? Kung concern ka lang talaga na gusto mong tulungan ang Pilipinas, mag-volunteer ka. Right? And then, kailangan din natin ng marketing team. So, ibig sabihin nito, pwede yung na-classify as supporter sa Pilipinas, okay, na tumulong dito. Like, for example, promote itong kabayanihan, Project Kabayanihan, di ba, sa mga Filipinos abroad. Okay? At yun nga, mag-register. Right? So, yun yung first objective. Yung second objective naman natin, mga kaloys, ito yung what's the approach? Okay? Dito sa objective na to minimize corruption in the government. Kasi maraming tumaas ang kila. Masusolve ba talaga yung yung corruption sa Pilipinas? Sabi ko, ma-minimize natin. Paano? Okay. Di ba magkakaroon tayo ng app sa first natin, objective. Right? Magkakaroon tayo ng app. So, we will use that. Okay? I-profile natin yung mga politicians. Ibig sabihin profile, like for example, si Protasio, mayor ng itong town na ito. So, nandun yung picture niya. Okay? Yun yung mga details, right? So, kailan siya pinanganak, ano yung mga credentials niya, di ba? And below that, mayroong mga reviews. Okay? Reviews from those people na doon sa kanyang kung nasaan siya naging mayor.
And they will have reviews nga. Yung may set of questions, sasagutan nila yon. So, hindi lang politicians, kundi government employees. Like for example, itong LTO dito, chief, ang corrupt na ito. Mandun din siya yung profile doon. Okay? So, yun na nga. Lahat ng mga politicians, government employees, oligarchs, ito yung mga negosyante na may connection sa politiko. Yung mga voters, okay? So, mayroon din tayong profiling. Gamit ang, yun na nga, yung app. Aside from that, magkaroon din ng red flagging. Hindi yung red tagging ha, red flagging. Ibig sabihin nun, kung may senator, kasi kasama siya sa profile, di ba? Senator Protasio. Ayan, so ito yung mga batas na ginawa niya. Right? A good example mga kalis is yung si Bato, di ba? Yung isinusulong niya, yung mga user ay i-decriminalize. Di ba? Yun yung isinusulong ni Bato. So pwede tayo mag-criticize. Bakit decriminalize mo yung yung mga user? Yung mga pusher, magde-declare yun na user sila para hindi sila ma-criminalize, right? So parang ganun, yung bills, i-red flag natin, tapos magkakaroon ng mga reviews. Okay, ng mga members. Kaya nga sabi ko, dapat i-qualify. Right? Kasi the reason na qualify natin is to filter yung mga panatiko. Diba? That's the reason nga, hirap tayong i-solve ang corruption. It's because karamihan man, okay, sa Pilipino at sa Pilipinas ay walang kaalaman. Okay? Or kailangan pa i-educate. So yun na, may red flagging sa mga project at saka sa systems at saka sa mga businesses. Okay? Yan yung red flagging natin sa ating app. So ano yung third natin na objective? To help Filipinos in the Philippines. So ano yung solution natin dito? Magkaroon po tayo ng mga sub-projects. Ibig sabihin nun, after matapos natin itong main project na ito, magkaroon po tayo ng sub-projects. Yan, shoutout kay Ma'am Sara Vienna. Thank you for joining us. So, projects, anong magkakaroon tayo? Education program. So, educate natin yung voters, yung mga estudyante na kailangan ng tutorial on something. Okay? Parang resources na rin nila. And yung mga job seekers. Okay? Magkaroon tayo ng education program. Paano sila maggawa ng CV, ano yung mga tips natin sa mga interviews nila, saan sila maghahanap ng ma-applyan. Okay? So, education program. Iti-train natin sila. Ano pa yung mga sub-projects? Yung trabaho marketplace. Okay? Student marketplace. And then business marketplace. Sub-projects po yun. Okay? So, ang fourth objective natin ay yung solution natin sa fourth objective. Ano ba yung natin? To practice transparency in all transactions. Paano natin gawin to? So, magkakaroon po tayo ng transparency guidelines. Kaya nga, sabi ko kailangan ko ng volunteers, yung mga accountant. Okay? Kailangan ko yun para may input sila about it. So, magkaroon talaga tayo ng rules at nasa website yan. And then, accessibility using mobile app. So, ibig sabihin nun, yung donor at recipient, okay, magkakaroon ng notification feature sa app. Halimbawa, yung donor, ma-receive niya yung notification, na-receive na ni Impacta yung used clothes mo. Okay? So, may transparency. And then, kung darating na sa point na may isang sub-project na kailangan ng pondo, ganon din kung sino nag-donate, okay, or donor, at sino yung nagkumuha dun sa kanyang pera para doon sa project na iyon. Okay? Yun na nga, hindi nga ibigay lahat yung pondo. Parang i-divide by 4, 25% muna. Pag natapos mo yung part na yun, nasaan yung resibo sa 25%? Sa website or sa app, ma-access nyo yun. Okay? Okay, tapos na yung first part. Okay, second part, ito naman, 25% another. Okay, hindi yung ibuhos mo lahat, hindi ganon. Right? So, we will do the same way dun sa, kasi nakatry na ako na sa pag-ibig loan mga kaloys. Ganon butal-butal. Hindi lahat ibigay sa'yo. Right? Para makasigurado talaga na natapos talaga yung project na iyon. Okay? Tapos magkakaroon pala tayo ng legal team din para hahabol dito sa kung sino man magkukorrupt. Okay? So, yun yung transparency. So, aside from that, we will have sub-project education program on auditors. Okay. Ano yung mga auditors, mga kaloys? Yung system natin sa app, magkakaroon po siya ng random. Alam ba, members ka na, di ba? Pero bago ka ma-qualify as auditor, kailangan mong mag-aral dito or orientation ba or training. Okay? On how to audit. Kaya nga dun sa mga accountants
So kung ikaw ang ma-pick for this month to do your duty as auditor, mayroong mga links ka na kailangan mo i-verify or i-check din. Okay? So tulungan tayo dito. So random yun. Okay? So bago ka nga sasali, dapat i-check mo doon na sasang-ayon ka dito. Okay? You have to, kung sa aya at sa hindi man gusto, kailangan mo talagang mag-enroll dito sa education program. Okay? Para magiging auditor ka. Tulong-tulong tayo. Okay? Labanan kung mayroon mang mangkukupit. Okay? Shoutout din kay Liz. So, yan yung solution natin. So, paano natin gawin yan? Okay. Ano yung methodology natin? Okay. Heto mga kalays. Nakikita nyo ba yung ano? Okay. Zoom in natin. Ayan. So, ang first stage natin is gagawa tayo ng website. Magkaroon tayo ng web development. So, while nagsimula yung web development, yung ano din, yung mobile app development, magsisimula din. So, in parallel. So, while nag-work yung mobile app development, after natin matapos yung website, kasi ang dali lang ng website, magkaroon tayo ng membership guideline. So, tulong-tulong tayo to create the guideline. And then, after matapos natin yung membership guideline, okay, gawa rin tayo ng transparency guidelines. Okay? Pag matapos na natin yung transparency guidelines, magkaroon natin ng marketing and orientation. So, i-orient natin yung mga members, kung sa bagay, sa membership guidelines, nagawa na yung, diba, yung psychological exam, on how to market yung website natin, yung mga programs natin, yung mga future projects natin, diba? So, magtulong-tulong tayo, okay, on how to promote, yung paano natin i-promote ito sa iba pang mga Pilipinos. Okay? And then, pag matapos na natin yung stage ng marketing, orientation, magkaroon din tayo ng data encoding. Ibig sabihin nun, yun yung last part sa mobile, okay, development. So, ibig sabihin nun, mag-input na tayo ng mga, sino yung mga, mga mayor nyo dyan, di ba, tulong-tulong tayo mag-input ng mga profiles. At kung ano pa yung kailangan sa app. After that, mag-migrate tayo from website to mobile app. Okay? Yun yung second to the last. And then later on, magkakaroon na tayo ng sub-project proposals. Okay? Yung mga sinabi ko na sub-projects, di ba? Before, ito. Yung auditors, education program. Okay? Yan yung mga sub-projects. Education program sa mga voters, students, trabaho marketplace, student marketplace, business market. So, yung mga sub-projects, magsisimula na pag gumagana na talaga yung ating app. Okay? Kasi nga sa app, nandun na yung transparency. Kumbaga, included na dun sa feature ng app natin, yung transparency, yung notification sa donor, right? Paano yung mga red flags. Okay? So, kaya pwede na tayo magsimula sa mga sub-projects. Kung may meron kayong mga naisip na mga sub-projects, pwede nyo gawa kayo ng project proposal, i-present nyo sa team, kasi magkakaroon din tayo sa app na create project, tapos proposal, and then kailangan i-approve din yan ng mga members. Right? Sabi ni Nation Builder, website, mobile app, sub-projects. Okay po. Yeah. Kasi nga, yung mobile app ay dun gagamitin talaga natin. Yung may template na tayo doon ng project proposal. 'Di ba? And then, once isubmit mo yun, pupunta lahat yun doon sa mga members na mag-approve noon. So, once approved na yan, so for funding na, bahala na sa mga members kung sino yung magpo-fund noon. Eh, meron naman tayong transparency din. Paano ginastos yung pera niya, di ba? Hindi naman ma-release yung next 25% kung walang resibo na ibibigay. Nag-guess yung point, mga kaloys. So, ano yung mga assumptions natin dito sa project? Okay, unang-una, online communications. Kasi ang layo ng mga Filipinos abroad, di ba? That's the only way for us to connect. Pangalawa, magkaroon tayo ng mga volunteers, yung mga core group, okay, of professionals. And then, third, support from 1,000 pioneering members. So, if you are one of the 1,000, you will have a badge na you are part of the first 1,000 members nitong project na ito. Okay? Magkakaroon ka. And then, sa website, nandun yung pangalan mo na first 1,000. Okay, na members.
So, yan na nga. Pag darating na sa 1,000, mag-stop muna and then we will acknowledge the first 1,000. And then, after that, open ulit, tuloy-tuloy. And then, we are assuming na magkaroon din ng suporta sa mga qualified philanthropists. Ibig sabihin nun, yung philanthropist, kahit marami silang pera, i-qualify din natin kung ito ba ay may connect sa politiko, kung ito ba ay ganito. Okay, i-qualify din natin base doon sa ating guidelines. Kasi marami ring nag-message sa akin ng mga philanthropist na willing silang tumulong. Although matanda na sila, karamihan naman sa mga philanthropist matanda na, ang ano talaga nila is pera, pondo. Right? Yun na nga, i-qualify natin sila and we have to assure them of our transparency. Okay, ano pa yung mga assumption natin? Okay, panglima, okay, target natin end of 2024. Okay? Magkakaroon po tayo ng 1 million members ng mga Filipinos abroad. Yun yung target natin. End of 2024. So we still have how many months? 11 months, right? Okay. And then ang cost nitong project, initial cost is actually maximum na to, 500. Sabi nila ang liit naman. Yeah, $500 lang. Okay? So, ano yung deliverables? Ano yung output natin sa project na ito? Una-una, magkakaroon tayo ng website, magkakaroon din tayo ng mobile app, magkakaroon tayo ng mga guidelines, and then magkakaroon din tayo ng mga sub-project proposals. Okay? Yun yung deliverables natin for this project alone. Ano yung timeline natin? Gaano ba katagal itong project na ito? Okay? So, ang website launching natin ngayong month na, February 29, 2024. Okay? So, yung anniversary natin ay leap year. Mga kaloys. Di ba kasi wala namang February 29 every year, di ba? Every 4 years naman. And then yung mobile app, 1 year. Okay? 1 year later, February 28, yun yung launching ng mobile app natin. So for now, working na yung website habang nag-brainstorming din dun sa ating website, 'di ba, sa mga pwede nating gawin. Habang promote natin ang ating project, may website tayo for information. Right? So hindi kayang kontrolin ng Facebook or Twitter yung ating website. Malaya po tayo dun. Okay? And then, ano yung mga milestone na in-expect natin? Diba yung 1,000 members, pioneers, and then 10K, pag mag-reach na ng 10K, ayun, milestone natin yan, and then 100K, another milestone, and then 1 million. Okay, yun yung ultimate natin na milestone. Kasi nga, ang target natin is end of 2024, magkakaroon natin ng 1 million. Okay? So, sasama yung 1 million sa pag-migration natin from website to mobile app. Okay? So, yung website natin, pag na-migrate na lahat, so, ibig sabihin nun, yung website natin, parang information na lang, and then, nandun yung link on how to download yung app sa iOS or sa Android. Okay? So, talking about cost, okay, number 7, sabi ko nga, $500 lang. And ako na po ang mag-donate nun. Okay? 500. So, walang kahit sino magbigay dito kasi nga ako na nga, okay, 500. So, yung 500 gagamitin ko dun sa pag-develop ng website. Again, yung mobile app, mga volunteers yun. Ibig sabihin, mga IT na hindi nagpapabayad. Okay? Gusto nilang tumulong mag-develop ng mobile app. Okay? Dapat verified din siya na nasa ibang bansa siya. And then, mayroon ding issue about the maintenance cost. Halimbawa, nandun na talagang app. Kailangan kasi na ng maintenance. So, kailangan din na gastusan. Like, yung server, okay? Yung domain, right? Kung ano man yung kailangan gastusan sa mobile app as part of the maintenance, okay? Ang mag-estimate doon ay ang developer. Kasi pwede nga rin kunin yung cost. Halimbawa, magkaroon tayo ng ads. Okay? Ads sa app. So, may company gusto yung space doon sa mobile app. Babayaran niya yun. At yun na magka-cover ng maintenance cost natin. So, wala natin problema about it. Okay? So, yun yung sa cost. So, 500 lang. At ako na po ang gagastos. May budget na po tayo dyan. And then, kailan yung signing off ng proposal na ito? Kailan to i-approve or i-disapprove? It will be on February 21. Okay? 12 p.m. Philippine Standard Time.
So, sino mag-approve nito? Okay. Magkakaroon po tayo ng pool of professional mga Filipinos abroad, and sila po yung magde-decide about it. Okay? So, February 21, 2024. So, I hope mga kaloys, nandito din kayo. Okay? To support this project. So, any questions? That's the last slide mga kaloys. Any question? The Nation Builder, may tanong ka po. Jai and Princessa MacKnight, may tanong po kayo. Sabi ni Dante Zarte, pwede rin sa cloud yung mga servers para subscription. Yeah. Pwede rin ganun. So, ang mag-decide nun ay ang say sa mobile development. Kung ano yung mas maganda, mas secure, okay? At hindi ganun kamahal. Right? Sabi ni S.C. Torani, 1 million target members, ilan mga followers mo, Kaloy? 22 nga lang nanood sa'yo ngayon, tapos bulk nag-unsubscribe pa sa followers mo lately dahil nadismaya sila sa nangyari sa'yo. Well, sabi ko nga sa inyo, that's the challenge of the marketing people. Kung makikita nyo dito mga Kaloys, di ba? Okay? Nagkaroon tayo ng marketing dito sa portion na to, di ba? And orientation. Yun yung challenge nila. Okay? Kung magkakaisa tayo, like for example, bawat isa, okay, magkakaroon ng makapagbigay ng information dito sa, halimbawa, 10. It will multiply. Okay? Masyadong taas nga yung 1 million, pero if they would see, okay, itong project natin ay makabenefit din sila, probably they would support. Unless talaga, mga panatiko sila. Hindi rin naman sila makakasali sa atin, di ba? Yan lang po ay projection. Kahit hindi tayo aabot ng 1 million, kahit 100,000 or 10,000 lang tayo, but we are active, okay? Makikita din nila yan ang result. They will see yung benefit of this project sa kanila. Diba? Kasi hindi lang man sila mga Kaloys the marketing people will also i-reach out nila yung mga job recruiters. Okay? Yung mga recruiters na, oy, kung gusto nyo, pwede dito, tulungan namin kayong i-promote for free yung mga positions na kailangan nyo. Right? So, that would attract other people to join us. At saka yung 1 million, mga Kaloys, hindi lang man yun, by that time, hindi naman yun, Filipinos abroad lang. Okay? Aside from the 1 million meron pa rin tayong supporters, di ba? Yung classified as supporters. Yung mga nasa Pilipinas. Yeah, ambitious na talaga yung 1 million, pero we will try. Okay? Kung hindi man natin ma-reach, then, gawa tayo ng paraan kung paano. Sabi nito, 22 pa lang kasi konti pa lang yung yung subscribers ko. Understandable naman. Pero marami rin naman magti-team replay. Okay? Don't worry about it. May tanong pa kayo mga Kaloys? Sabi ni Loki, ang taas ng probability nito di mag-prosper at pag nangyari yun, magpapakulong ka ba sa pumalpak na project? Out of ka po? Anong kasalanan ko sa project na ito? May na-scam ba ako? May nakunan ba ako ng pera? Wala. Okay? Paano mo nasabi ang taas ng probability? Naintindihan mo ba yung diniscuss ko? Or you're just a negative person? Pero anyway, okay? Ipoprove namin yan sa'yo. Okay? Ang dami na kasi nagme-message sa akin of yung support, right? Isa ka ba matatamaan, Loki, dito? If sinabi mo hindi mag-prosper, okay, can you provide solution on how to solve the problem sa Pilipinas? Tingnan natin. Any more question? Sabi Jinjay, be optimistic. Everything will manifest if we think positively. Yeah. Even yung pag-invent ng aeroplano, di ba? Ang daming kayang makakalipad ba talaga tayo? Di ba? Pero, nagpursige. Okay? So, ibahin nyo ako, ang mindset kasi ng mga engineers, hindi ganyan, Loki. Sorry. Okay? Hindi ganyan. Okay? Doable ba ang website? Yes. O ano ba yung mga natin? Doable ba ang mobile app? Yes. O ano yung hindi doable doon?
Right? Sabi ni Liz, maganda naman pamaraan mo, Roy, sa projects kabayanihan. Yeah, we'll do this step by step. And I know, okay, the intention is good. Okay? Iba yung mga sinasabi ng mga corrupt na vloggers na may investment. Saan ba yung investment dito? 'Di ba? Sobrang linaw. Oh. Yan yung project proposal. Sobrang linaw po. Okay? Sabi naman ni Jai, defying the laws of gravity is not an easy task, but it did happen. Yeah. Diba? Wala namang imposible. Kasi nga, kung titingnan mo nga yung mga ano natin, gagawin natin, website, mobile app, doable, yes. Membership guideline, yes. Transparency guideline, yes. What's the challenging part? Marketing and orientation. Data encoding, kaya ba natin? Yes. Migration to mobile app, kaya ba natin? Yes. Right? So, I don't know with Loki kung ano yung... What's your basis of low probability? Is it because dahil wala akong sinusuportahan na politiko or vlogger at naging panatiko ka? Sabi ni Sarah, marami akong mga relatives sa abroad at pwede ko i-refer kapag okay, Sir Roy. 100% tayo para Yeah. This alone, mga kaloys, walang monetary dito exchange. Kasi nga, kung makita nyo mga kaloys dito, di ba? Kailan magsimula yung sub-projects? Pag natapos na yung mobile development. Di ba? Sino ang gagastos? Una? Ako una nag-donate, 500. Yan yung ambag ko. Right? Sa website, 500. May mga tanong pa kayo mga kaloys? Sabi ni Liz, correct sis, hawak kamay, walang iwanan, let's support project. Yeah, kasi nga, kung sino yung mga, di ba, negative about this, okay, provide solutions to the problem. Okay, how do you provide? Ang solution nyo is to endorse another politiko. That will not solve the problem. Di ba, hindi pa ba kayo nadala sa mga politiko na ito? Di ba? Corrupt system, problema. Anong solution nyo? Endorse nyo yung pagiging panatiko nyo sa isang politiko na later on, akala nyo magkalaban yung isang politiko, magka-friend pala. Yun ba ang solution nyo? Di ba? Kung mayroon kayong solution dito sa problemang ito, then, mga kaloys? Suggest a solution na masasabi nyo talagang high ang probability na masosolve itong corruption. And do you think endorsing someone? Diba, na-try nyo si BBM, na-try nyo si Duterte. Did it solve the corruption? What's the probability? Diba? Nalalamunin din yung politiko na iserve nyo, okay? O isulong nyo sa corrupt system, lalamunin din talaga siya. Okay? Sabi ni Perla, Chua, listening, quotations from Ronald Reagan, trust but verify. If they refuse to see the light, let them feel the heat. Yeah, thank you for that, ma'am. Sabi ni Dante, Loki lang yan sa Loki. Di maintindihan yung mga topics, parang teleserye. Yeah, I agree with you, Dante. Kaya nga, magkakaroon tayo ng education program because alam naman natin, ang dami talagang mahihinang utak sa Pilipinas. It's because they are the product of yung sistema na nga corrupt. Okay? Naintindihan natin yan. Bakit ganyan sila mag-isip? Sila po ay result ng corruption. Corrupt system. Right? Sabi ni Luzli, you also donated time and effort to start this project. Yeah. Kung hindi man ito mag-prosper, ibig sabihin nun, ayaw talaga ng mga Pilipino na umunlad sila. Then let it be. Okay? Magsulat ako, why this project kabinan failed. Yan. And that's the end of it. That's history. Right? Sabi ni S.C. Turani, with this Kaloy, walang nang politiko na suportahan. This is the new government. No, during campaign period, may kanya-kanya tayong politiko. Pero after that, interest ng taong bayan. Kaya nga mayroon tayong, di ba, yung mga red flagging sa ating system, di ba? Yun yung ibig kong sabihin. Red flagging system. Saan ba yun? Dito.
Ayan, oh. Right? So may kanya-kanya tayo. Base na rin sa qualification nyo, di ba? Itong politiko na to, base na rin dito sa ating profiling, di ba? This would say a lot of about the politicians or the leaders that we want to lead the country. Di ba? Kasi nandun yung profile niya nandun yung mga reviews. Nandun yung mga batas na ginawa niya. Okay? So, yun na nga, this will aid people, di ba? Pipili, hindi lang yung, di ba? Yung iba magaling sa salita, di ba? Mag-jet ski ako dun sa ano, di ba? 20 pesos per kilo, blah blah blah. Madali lang ganun. Right? So, this is the solution on how to minimize the corruption. Influence. Di ba? Kaya nga Filipinos abroad, influence yung mga dependent nyo na, ito, hey, this is it. Di ba? Ayan, no? Iboboto nyo pa yung tao na yan. Ayan yung profile niya. Okay? Ayan yung mga sinasabi ng mga ano. Sabi ni Loosely, all we need is to trust. Yeah, so may mga gusto pa kayong idagdag dito mga kaloys. So this is the first review mga kaloys and we'll have our final review next week. Okay, kasi mag-antay pa ako ng mga comments dito sa ating video na ito. Okay, babasahin ko rin sa kanila kung ano yung gusto nila idagdag. Okay. Ay nako. Trust is not tragedy. We trusted BBM. And look where we are. Well, mayroon talagang mga mayroon talagang mga budol. Okay? Mga traidor. Kaya nga sabi ko nga without this project, halimbawa patuloy lang yung sistema doon, kahit sino ngang protasyo i-appoint mo or isusulong mo nanalo, wala din, lalamunin din siya. May pumapansin ba doon sa MOE na panawagan natin na magbigay sila ng resibo? Wala. Kasi nagkaisa sila. But, kung itong influence ng mga Filipinos abroad ay nagkaisa talaga, strong talaga, di ba? Kakayanin natin silang labanan. Okay? Like for example, if we will reach 1 million, that's a lot. Right? Magkakaroon din ng change. Okay? Sa news, di ba? Sa reviews ng mga politikos, that's a lot. Sabi ni S.C. Torano, hindi tumakbo ang mga marang. Yeah, because the system is corrupt and the electoral system is corrupt also, that you need money, okay? You need money para manalo. Yun yung natin. Yan yung alisin natin na kultura. Okay? So kahit mayaman yan siya, but once sa ating system ay nandoon talaga siya, okay? Na ito talagang tao na ito yung mga pinagagawa niyang bills na hindi para sa interes ng bayan, kundi sa interes ng isang company or business, malalaman talaga yun ng tao. Okay? Magkakaroon din tayo na, di ba, ng red flagging sa mga sa mga projects. Okay? Like for example, magkaroon ng project itong si Protasio. Okay? So anong mangyayari diyan pag nagkaroon ng project si Protasio? Picturean nung nasa barangay, ito yung project niya na kalye. Ito yung cost overcharge. Overpricing. Okay? Ito, kasi talaga, picturean, nandun yung nakakabit na yun kay Protasio. Okay, na red flag na siya about it. Sabi ni Jai, mas marami ang hindi mapagkatiwalaan sa politiko kaysa ordinaryong mamayan. Yeah. Kaya nga, bawal nga mga politikong sumali dito. Right? Bawal yung mga politiko, bawal yung mga ex-politiko sumali dito sa ating Project Kabayanihan. So, any more mga kaloys na mga reaction dito na pwede natin sagutin? Kasi this will be the first draft. Pag okay na ito mga kaloys, ito susulat ko na talaga. Yung in wordings na talaga. Kasi ito bullets pa lang Okay? At doon, ipopost din natin to sa website na ila-launch natin ngayong February 29.
Okay, abangan nyo yan. I hope you will be one of the first 1,000 pioneers, okay? Dito sa ating Project Kabayanihan. So, yun na nga, i-share nyo tong video mga kaloy sa mga friends nyo na gusto nyo maging part din ng 1,000, okay? Pioneer sa project na ito. So, if ever gusto nyo maging part ng core group of professionals, email nyo lang ako mga kaloy sa manager@projectkabayanihan.com. Doon lang ako nag-reply mga kaloy kasi gusto ko na isa lang yung titingnan ko na 'di ba? Yung mga nag-send sa atin ng message. Ayaw ko nang tingnan yung Facebook or Twitter what. Ito lang sa email para isang lang kasi 'di ba? Sobrang busy ko rin. At least nasa isang folder lang siya, manager@projectkabayanihan.com at makaka-reply agad sa inyo mga kaloys. Kasi ang dami rin nag-email mga kaloys eh. Sabi ni John, kaya mang-ambush para sa pwesto dahil sa pera. Yeah, ang gulo talaga mga kaloys. Kawawa naman yung walang pera, walang pang bodyguard. Diba kasi sa ibang bansa, yung, like for example, yung mayor dito, makasalubong mo lang dyan sa daan. Walang bodyguard. Right? Eh dyan sa Pilipinas, ang daming bodyguard eh. Ano pa mga kaloys? Ang gusto nyong itanong? Walang gustong umakyat sa inyo. Huwag kayong mahiya mga kaloys. Mas maganda kasing akyat kayo, at least sinasabi nyo yung yung tanong nyo. I know na marami talaga mga vloggers ang sisira dito, pero yun na, o titingnan nila yung project proposal, magkano ang cost? May pera ba na hihingin sa mga OFWs? Wala. Right? So, anong issue nila? Kasi gumagawa sila ng fake news na this one is about investment, yung magbigay ka daw ng kung ano yung nagsasabi nila na may in return. No. Walang ganun. Right? Inuunahan na nila yung Project Kabayanihan. Bakit? Kasi gusto nila akong sirain. Okay? Kasi nga natamaan sila dun sa aking analysis. Yan lang ang point nila. At natatakot din sila kasi kung talaga tuloy-tuloy na itong mga kaloys, matatamaan talaga yung mga corrupt nila ng mga vloggers. Ang mga politiko. At masama sila dito sa red flagging. Right? Sabi ni Perla, Kaloy, why did you choose February 29 to launch the website? Kasi sabi ko end of this month yung target natin. O let's say 28 na lang for feng shui, di ba? Okay, let's change this mga kaloys. February 28. Yan, for feng shui na lang. Yan. Okay. Thank you, Ma'am Perla. Ayan, 28. Change ko na po. Feng shui pala, no? Ang kasi mga kaloys, may tinatayo din kasi ako ditong business, kaya naubos din yung time ko. 'Di ba? Yung sarili kong negosyo talaga. Kaya nga sabi ko nga, naghanap din ako ng mga project managers for the sub-projects na sila mag-handle nun. Kasi hindi ko talaga kaya mga kaloys. Okay? Kung gusto ko lang maraming kaloy-roy na nasasama sa akin para gagawa dun mga project, gagawin ko yun. Pero wala eh. Diba? Nag-aaral ako. May work ako. Tapos magtatayo ako ng negosyo ko dito. Ang negosyo ko kasi dito mga kaloys na bala ko is yung solar energy company. Okay? Yung yung mag-install ng solar or yung magkaroon ng mga project-based. Right? Kasi nga, matatapos ko na yung masteral ko and nagkaroon kami ng feasibility studies. And sabi ko, ang laki pala ng kita. Ang laki pala ng kita kasi mga kasamahan ko sa masteral, yun talaga yung racket nila. So every project, halimbawa gagawa silang feasibility studies pa lang, ay kumikita na sila ng 200,000 for that feasibility studies. 200,000 Canadian dollars. I-times mo yan ng 40, yun yung bayad sa kanila. So sabi ko, gagawin ko na lang din yun, di ba? Gagawin ko na lang din yun, yung negosyo na iyon. Eh, may natutunan ako paano gawin yun, right?
at magka-hire ako ng mga Filipinos dito to help me with it, nabigyan ko pa sila ng work. 'Di ba mga kaloys? So, yun na din yung mga kaloys. Kaya kailangan talaga ng alam kong kaya niyo rin magbigay ng time for this project. Magtulungan po tayo kasi wala na talagang ibang tutulong sa kababayan natin kundi tayo din mga Pilipino. Okay? Intindihin yung mga future ng kaapu-apuhan nyo. 'Di ba? Mag-abroad sila tapos ang baba ng tingin ng mga Pilipino sa kanila, mga ibang lahi sa kanila. Right? Naramdaman niyo yun kayo, naramdaman ko rin nga rin, 'di ba? Sabi ni Jai, sana maka-download kami ng PDF ng Project Kabinhan Outline. Yes, Jai. Once na to, yung talaga, yung detail, okay, isusulat ko na in words kasi bullets pa lang to eh. I-upload ko rin talaga dun sa website. So, ito palang website launching na 28 mga kaloys, okay? Ito na pala yung hindi to yung soft launching. Magkaroon tayo ng soft launching before that just to test the website. Okay, pero yung official talaga natin na launching is 28. Okay? Soft launching muna tayo in few days just to test the website. Baka may mga errors, 'di ba? So, this alone mga kaloys, itong project proposal, nagbigay din ako ng mahabang oras dito. Pero, it's okay. Kaya yan yung ambag ko. Okay, para solusyonan itong corrupt na sistema sa Pilipinas. Any more questions mga kaloys? Before we say goodbye, and punta naman tayo dun sa bagong lipunan na channel kasi ang daming issues to. Yun na nga. Magbigay tayo ng reaction sa mga news about yung kay Duterte. So anyway mga kaloys, maraming salamat ulit. And kung mayroon pa kayong question, dyan na lang sa comment section. And isi-share ko rin to sa Bagong Lipunan channel. And we'll meet next week din, every Thursday. I-advance ko na lang yung schedule sa time mga kaloys para makasabay din yung iba. Okay? So again, ako pala si Kaloy Roy ng Bagong Lipunan na proponent din ng project na ito. I hope mga kaloys na tuloy ang ating pagsuporta nito kasi alam natin ito yung plan B natin. Okay? So, thank you again and see you dun sa Bagong Lipunan na channel. Ingat mga kaloys!